Hi guys, so magandang hapon magandang pinagmahal welcome to my channel. So welcome to my vlog. So it's another day, another vlog at saka maganda tayo. Kami ito magsiga na. Kasi medyo mahangin, medyo malamig ng konti pero walang snow. So i-try natin at magsiga tayo para at least kahit papaano ma-enjoy pa rin natin kahit papaano yung fall. At least kahit pa paano may ano pa rin, may araw. Thank you. Okay, so baba muna kami at kuha muna kami ng magsiga tayo doon sa backyard namin. So punta tayo doon. Nagdala kami ng dala ako ng torch. Kaya yung ginagamit ko sa sa trabaho sa pang plumbing. Nag-save tayo kasi medyo maaraw. Maganda yung kasi yung sikat ng araw ayos pa. So magsiga tayo dito. Malakas lang yung malakas yung hangin. I got popcorn. Natanggal natin yung lahat ng mga upuan dito. Tsaka nabalot ko na nga yung doon sa ko. Ayun, magsiga tayo. Wala ako ng mga kahoy. Malakas yan lang yung hangin. Kung naririnig ko guys. May mga kahoy kasi ako na dinala dito nung last na trabaho. I-try natin na ito. Pinagpuputol-putol ko lang. Medyo mahaba-haba ka na po. Yung plan ko susunugin ko pa to sa next year summer, kaso lang wala pa naman yung snow. So gawin muna natin. Mahangin nga lang, siguro aapoy pa naman siguro to. Madami pa naman akong dami tayong papel. Mga binibigay nila na Tingnan na natin yung mga papel na yan. Papatay ng kahoy ba? Dapat pala pinutol-putol ko ito kasi hindi ko naman alam mo, hindi pa babagsak ng gusto ng ganun ka. Ano ba? Tanggalin natin ito. Hindi naman ganun ka tawag nito. Yan, tapos buksan na natin yung torch. At least kahit medyo ma-warm tayo ng konti. Kahit mahangin. Pero itong mga kahoy na to guys, madali lang to mag-apoy. Di ba? Mahangin nga lang. So. Remember you buy the gloves? The gloves, your gloves. Yeah, that's for my work pa. Popcorn. I put the popcorn there. That's okay. I can put Yeah. the popcorn inside the fire. Yeah, it's fine. Hey, you guys. Sunana na namin yung apoy. Ayun ang malaki. Oh, ayos na. Medyo dito. Yan. Mahangin lang siya, pero ayos na. So, ubusin lang namin to. So, kasama ko si Rihanna dito sa labas. No. Yeah. So guys, tawag nito.
sagutin natin yung mga ano, yung mga ibang comment ng ating mga kapanood. At check kasi ngayon lang ako nagka-oras ulit. So, pasensya na hindi ko nasagot yung mga ibang mga katanungan doon ng ano no, ng ating kapanood. Yeah. Kasi nga nag-i-enjoy din. Maganda pa kasi ano eh. Tingnan niyo guys, oh, maganda pa yung ano, maganda pa yung panahon. I'm doing. Yeah. Saka medyo ano, mahangin nga lang. Pero ayos naman yung ano, ayos naman yung klima. Yan mo, matirik pa rin yung araw. Tingnan niyo guys, so grabe yung araw. Kumaano nyo. Maliwanag pa rin talaga. At ito nga na, binalot na nga namin yung ano eh. Binalot ko na yung mga gamit namin dito. Yung araw, ang taas pa rin oh. Diba? Yeah, I just put it there. Kaya masarap pa rin talaga mag-enjoy dito sa labas. So, isagutin natin yung mga tanong ng ibang mga ano, ng mga kapanood natin dito, ano. Wait. There's my daddy. Fire. Lang natin na ano, hindi natin na isara kasi nga mahaba. Pero at least yun may ano na siya, may apoy na doon ano. Okay. So ito pala guys, medyo mahangin kasi dito sa labas eh. Mas gusto ko kasi na tawag nito, mag ano dito sa labas. Kasi maaliwalas pa dito. Ha? Okay, so ito pala yung mga katanungan ng ating mga kapanood. Okay? So, una, ang sabi niya, okay lang 'yan. Ito pala yung yung mga tanong pala nito is regarding pala doon sa sa first vlog ko na bakit hanggang ngayon hindi pa rin kami nag-citizen. So hindi pa rin kami ng citizenship namin, okay? Bilang isang Canadian. So ito yung tanong niya. Okay lang 'yan pag nagbago na naman yung administrasyon, lahat ng PR papauwiin. Okay, so medyo mapolitika siguro dito si Manong. Mapolitika siguro ito si Idol Kasi ang sabi niya kasi siguro kung hindi ka PR, siguro baka pwede kang pauwi ng Pinas. Hindi, ganito na lang. It's very kasi yung yung topic. Kasi nga ang pagkakaalam ko kasi dito tayo sa Canada eh. Wala naman tayo sa Pinas. At saka yung administrasyon. So kanino bang administrasyon? Kay Duterte ba? O kay BBM? sorry. Actually dito yung administrasyon ng mga sinasabi niya yan. It's useless. Kumbaga walang point, or hindi ko alam kung saan nakukuha ito ni Kuya o saan ba niya nahihila yung mga words na to. Kasi dito sa Canada, pag once na nag-permanent resident ka na dito, wala na pwedeng may kumuha ng papeles mo, or wala na may kukuha ng status mo. Either kahit sino man yung prime minister na magano sa iyo. Kaya nga 'di ba? Pag citizen ka, of course forever na yan, magiging citizen ka lang yan unless i-renounce mo na lang yung i-renounce mo yung pagka-citizen mo, 'di ba? So ganoon pa rin din sa permanent resident. Kung i-surrender mo yung pagka-permanent resident mo, pwede mo naman isuko mo. Ayoko na mag-permanent resident. So gusto ko nang bumalik ng Pinas. Pero yung sinabi naman ni Manong sinabi naman ni Kuya na pag nagbago yung administrasyon, lahat ng mga PR papauwiin. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha yun, or ano bang nangyayari, bakit papauwiin. Hindi ko mag-gets kung ano yung nagiging ideas ni Kuya kung bakit papauwiin niya lahat. Kasi pag permanent resident kaya nga, ang term nga dito, kaya nga doon pa lang sa word nga na permanent dapat permanent ka na. The permanent resident and the citizen is a Canadian citizenship, is pareho lang yun. Kumbaga,
Kaya nga 'di ba sinabi ko doon niya is ang citizen is the only difference is pwede ka makapagbuto, pwede ka makapag-travel at the same thing kumbaga walang restriction. So kasi ang permanent resident kasi pwede ka pa kasing pwede pa kasing tawag nito. May term yan sila na pwede kang i-deport or ganyan na mo kasi in case lang naman yon kung mayroon kang malupit na kaso na nagawa mo so very limited naman, hindi ko naman nakikita siguro na na may nangyayari na ganun, pero mayroong cases yan dito dati back in the days. I think maybe that was 7 or 6 years ago kasi mayroon ditong may case na ganyan na isang Indian national driver siya ng trucking tapos nakabangga siya na nagkaroon ng banggaan ng bus. So tawag nito ang truck niya nakabangga ng bus tapos yung laman ng bus is yung mga yung mga hockey players. So I think maybe 13 or 14 people yung namatay nung panahon na yon. So grabe yung kung may research nyo guys yung Bronco ba yun, yung Humboldt Broncos, yeah. So yun ang naging dati nun, alam ko nakulong siya tapos after ng deportation yung inabot niya. So malamang yun lang din ang nangyayari din na okay. So pero yung sinabi naman ni Kuya is kung magbago yung administrasyon, so ilang administrasyon nang dumaan. so dumaan ng kay andito nung dumating ako kay Harper, tapos ngayon kay Trudeau, kay Trudeau, then after nun kay bago na ngayon, nakalimutan ko na sino, si Carney, yeah. Wala naman nagbago Kuya eh, tsaka wala naman na pare-pareho pa rin naman. Ayaw di ba? Sino ba yung sunod na administrasyon na hinaantay mo na para mapauwi lahat ng mga PR dito? Siguro baka administrasyon ni BBM na. Okay? Ay nako. So no point yung ganong no point yung ganyang natin na pag nagbago yung administrasyon, lahat ng PR papauwiin. Ay nako, wala po tayo sa Pinas. So, we're in Canada po. Yun. At saka tawag nito, mayroon din tayong isang dito. So, damihan ko na yung yung pagsagot yung sinabi niya dito na napakalayo naman ang dahilan mo. So, lahat naman kasi tayo, I respect naman guys yung mga yung mga opinion nyo. I respect yan sa lahat ng mga kasi nga sinasabi ko kasi lahat tayo may mga kanya-kanya kasi tayong opinion eh. So hindi ko naman pwede na be careful. Hindi ko naman kasi pwede na na ilagay ko yung opinion ko sa inyo. So kung kayo naman is gusto niyo pagdating niyo dito mag-citizen kayo kaagad, well nasa sa inyo po 'yon. Kaya nga sinasabi ko nga sa amin is kahit na 17 years na kami dito, kumbaga pinag-iisipan namin, okay? So it's our opinion. We need to respect that too. Kasi kung may mga kanya-kanya tayong opinion, so ganun talaga. Kasi nga hindi pa naman priority namin eh. Alam naman namin na so we're planning naman talaga. Kaya nga sinasabi namin na nagplano pa rin talaga kami. Hindi pa rin nawawala sa amin 'yan. Kasi nga, ang mga anak namin maliliit pa eh. Andito pa sila lahat eh. Alangan naman na iiwan namin. O, tingnan mo nga naman, sobrang liit niyan. Alangan naman na iiwan mo yan dito. Okay, yung isa. Alangan naman na iiwan mo yan dito. So, ang lang namin is, talagang wala pa kaming we have no time for that. Kumbaga, trabaho muna, pamilya, tapos, mag-ipon-ipon, magbayad ng mga utang. So, aminin man natin, lahat naman ng mga Pilipino dito may mga utang naman eh. Huwag mo sabihin na wala kang utang kasi lahat tayo dito nagkakautang-utang dito sa Canada. So, alam ko marami magagalit na naman yan. May magre-react na naman dyan na, kayo lang may utang, maniwala ako. No. Siguro, imposible na hindi ka nagkaroon ng utang talaga dito sa Canada.
So yung ano pala namin talagang yung rason kasi namin is hindi pa namin priority talaga. So we were kaka-renew pa rin, kaka-renew nga lang namin eh. So baka antayin muna namin na pag nagkaedad kami ng 55 saka na kami mag-apply. Siguro yan na yung time siguro na na tawag nito na malapit na kami mag-retire. Oh, 'di ba? Ngayon sabihin niyo na naman diyan na dahil hindi dahil walang walang pambayad sa pag-apply ng ng citizen or hindi marunong mag-English. Diyos ko naman. Alam mo yung English dito, you don't have to show up ni porket nandito ka sa Canada, Inglesero ka na, you don't have to. Isa lang ibig sabihin yan. Kasi nga marami naman dito talaga. Ako, I'm still embracing na magiging Pilipino kasi Pilipino pa rin talaga tayo. O, Pilipino pa rin ako talaga. Itong mga bata na yan, ito sila. Nakakausap mo na ng yan. Nakakausap mo sila ng Tagalog pero hindi sila nagsasalita ng Tagalog. You know how to speak Tagalog? Little bit. See? But you understand, right? Yeah, see? So, dito guys. Kasi nga dito sila nire-raise namin sila bilang kultura pa rin natin ng Pilipino, hindi puro Canadian. So nakakaintindi sila. So yun lang yung ko sa inyo, Kumbaga, hindi porket na andito tayo sa Canada, hindi ka marunong mag-English. Well, hindi tayo pwedeng hindi ko pwedeng sabihin na hindi marunong eh. Kaya nga andito ka sa Canada, kaya nakapunta ka ng Canada, of course, marunong ka mag-English. So, ayoko lang kasi na nagbablog ako na nag-i-English ako. I'm not very comfortable talking English na syempre yung mga manonood natin puro Pilipino lang din naman. So, alam ko may mga ibang lahi naman siguro na nanonood sa mga vlog natin. Pero mas maganda na yung Tagalog at least. Very straight yung natin, straightforward tayo kung magpaliwanag, of course, di ba? Ganoon naman kasi halos napakarami naman mga vloggers dito sa Canada. Halos Tagalog naman yung mga sinasabi. So, yung topic lang naman natin dito is yung, kumbaga, yung point out sa amin dun kung bakit hindi pa kami nag-citizen. So, yun lang, hindi ibig sabihin na hindi ka pa nag-citizen, hindi ka marunong mag-English. So, guys, you remember, nag-run ako ng business namin dito. So, ang dami kong mga kliyente, hindi lang Pilipino, iba-ibang lahi. So, yeah, of course, kung hindi ka marunong mag-English, so mahirap mo makukuha yung mga trabaho na yan. Okay? So, yan lang yung doon. Hindi ibig sabihin na nasa Canada ka, hindi ka marunong mag-English or natatakot ka or ganyan. Hindi mo kasi nga nakikita mo mga reason nila dito. Napakababa daw dahil walang pambayad. Sus, Diyos ko. Ayan na naman talaga na natin eh. Kasi nga, kung sasabihin mo lang walang pambayad, anong ginagawa ng credit card na yan? Ayaw, di ba? Ginagawa ng utang na yan. Di ba? Yan lang yung natin dun eh. Tapos hindi mag-English, anong ginagawa ni Google dyan? Di ba? Sus, kaya naman eh, lahat naman tayo, may mga kanya-kanya talaga tayong sa buhay. Okay? So, yun lang ko sa inyo. Guys, kasi napakaganda dito ng ganda ng panahon. Kahit na medyo mahangin, medyo malamig siya, nasa +9. Yeah. So, at least kahit papaano, may pa rin dito. Inaano pa rin namin ini-enjoy kahit papaano kasi hindi natin alam baka mga susunod na mga araw biglang mag-snow na. So, ako nga hindi pa ako nagpalit ng winter tire. Yeah, we go there. And then we're gonna drop you to Not sushi. we're not gonna go to sushi anymore. Okay? Not the paper there. Yeah, just finish that one. Then what? Okay. So, siguro sa mga next na topic natin, kung totoo ba na yung mga Pilipino is napakadami ng trabaho. Okay? So, yan ang next na topic natin. Buksan natin, guys, yung mundo ng kababalaghan dito sa Canada. Ayaw, di ba? Kung ilan ba yung trabaho talaga ng mga Pilipino dito. Siguro hindi ko naman hindi ko malahat siguro. Pero halos talaga. Napakadami talaga ng siguro 70%
Ang mga Pilipino siguro na ganun. So, yan ang ipag-usapan natin kung totoo ba na doble-doble yung mga trabaho ng Pilipino dito. Okay, so sana maraming mag-comment or mag-react. Kasi alam ko hindi magandang buksan yung na yun yung topic na yun kasi nga yung iba ayaw talaga nila malaman So gusto ko rin kasi na i-share diyan sa Pilipinas para malaman naman ng mga kababayan natin na kung ano yung mga dinadanas ng mga pamilya nila dito, kung ano yung mga dinadanas namin dito. Baka mamaya kasi sasabihin lang nila na nasa Canada ka, ang ganda ng buhay. Uunahan ko na kayo hindi talaga. Yun nga yung sinasabi nga dun una lang talaga ang masarap. Sorry. Huh? Yeah, you can put it there. Yeah, that's okay. Just be careful. Nung kalauna na, syempre, tambak ka na sa utang kaya ganun talaga. So, alam ko marami magagalit sa akin, pero buksan natin yung realidad talaga dito sa Canada, okay? Alright, so hanggang dito na lang siguro yung natin. Kasi ni-enjoy pa namin ng ni Rihanna dito yung yung klima dito. Mahangin niya lang talaga siya, guys. Pero pag nag-jacket ka naman, okay naman siya. Yeah, medyo ayos naman. So, okay na, Diday. Kaya na, say bye na. Bye-bye. Goodbye. Yeah. Okay, guys, so Diday kasi yung tawag namin sa kanya, yun yung palayaw niya dito. So, Rihanna naman ang pangalan yan. So, alam mo naman, dati mga Pilipino kasi may mga kanya-kanyang palayaw. Okay? So, hanggang dito na lang, guys. So, if kung bago ka lang sa akin channel, at gusto mo yung mga ganitong topic so wag ka naman magatubili ipindutin mo na yung subscribe button na yan, okay, para matulungan mo naman ako na lumaki naman yung channel. Kasi masyadong napakaliit pa ng channel natin that's insulation. I trapped it there because mayroon kasing mga dito, mga malilit na bubuwit sa likod ng backyard namin. Yeah, minsan guys, pag summer, pumupunta yan sila dito. Pero na halos parang wala na ako nakita ngayon. I don't know. Just threw it in the fire. It's not bending. Yeah, it's plastic. That cannot go inside there. Yeah. Alright, so guys, mag-subscribe naman tayo kayo dyan para magtuloy-tuloy yung channel natin. Parang ahawa nyo na. Ay, nako. Well, maraming salamat sa mga subscriber natin, sa mga sa mga viewers natin dyan sa Pilipinas at sa mga dyan sa buong mundo So, maraming salamat talaga sa pagsuporta at sa pagpanood nyo sa aking channel. Okay? So hanggang dito na lang, guys, and thank you so much and God bless everyone. Bye bye.